Magandang umaga mga palangga. Andito ako sa probinsya namin. Hindi pa kami nakakabalik ng Laguna. At kami ay marami pang inaasikaso. Ipapasyal ko kayo sa bukid, bundok. Hindi naman talagang bundok. Kasi hindi naman masukal, hindi naman masyadong nakakatakot. Ito yung lupa na pinamana sa amin ng aming yumaong tatay. Kaya ipapasyal ko kayo dito. Ayan mga palangga. Pupunta tayo dito sa taas. Kung saan, papakita ko sa inyo ang aming kunting minana sa aming mga magulang. Ang aming pag-uwi dito sa probinsya ay para asikasuhin yung mga mana namin sa nanay at saka sa tatay. Yung kabuuhan ng mana namin dito sa tatay namin ay bali 2,500 square meter bawat isa sa amin magkakapatid. 8 kami. Kaya ayan, bali 2,500 square meter. Kasi 2 hektar ito, 2 hektarya. Kaya ayan, medyo masuka lang siya kasi kapatid ko lang nandito. 2 hektarya yung lilinisin niya lagi. Taon-taon pinalilinis namin to. Ngayon pa lang ay hindi pa kami umpisa magpalinis. Pero ipapalinis namin ito. Kaya ayan. Ito mga langga. Yan, meron kami mga puno ng langka. Yan ang ginagawa ng kapatid ko dito. Nagtatanim lang siya ng mga prutas, langka. Niyog, ayan, ang daming niyog doon sa tabi ng kanyang bahay. Ayan, hindi pa nagbubunga, nag-umpisa pa lang siya mamumulaklak. Ayan, pero ano yan, sign na yan na malapit na siyang magbubunga. Tapos, dito mo matatagpuan sa lugar namin ang pambansang dahon ng Pilipinas. Ang anahaw, ayan, anahaw, marami rito ang anahaw. Maraming badyang, yung badyang noon na in nung panahon ng pandemic. Ayan, may mga puno ng badyang. Ayan. Papasyal ko kayo dito. Malawak ito mga langga kasi 2 hectares nga ito. Ayan. Ito may daan dito. Papakita ko sa inyo yung tanim kong puno ng tsiko. Nung bata pa kasi ako, sabi ng tatay namin, magtanim kayo ng prutas. Kanya-kanya kayong tanim para pag lumaki man kayo, meron kayong masasabing ay akin 'yan. O, di ba? Ito ang mga puno ng tsiko. Pag nagbunga yan, sobrang dami. Sobrang dami talaga. Ayan. Bunga na, ay puno ng tsiko. Ayan, isa. Ayun, meron pa isa doon. Maliit pa. Ito pa, malaki din. Ayan. Daming puno ng tsiko. Ayun, no. May puno din ng niyog. Ito kasi mga palangga, tinataniman to ng kapatid ko ng tubo. Pero medyo may edad na rin kasi siya, kaya huminto na rin, tumigil na rin siya sa pagtatanim ng tubo. Kasi mahirap din at saka napakamura ng tubo. Halos lugi daw sila. Kaya ayan, tumigil na siya sa pagtatanim ng tubo. Ito puno yan ng tsiko. Ayan. Ito itong lupa, ito ang aming minana sa aming yumaong tatay. Mga palangka, ito yung aking tanim na puno ng tsiko. Ayan siya. Akin talaga yan. Tanim ko talaga ito. Bali, 2 puno kasi ito. Ayan. At ayun pa yung isa. Malaki na din. 2 puno kasi itong aking tanim. Tapos meron pa doon. Ayun, doon sa medyo baba. Meron pang tsiko doon.
At saka ito. Ayan o, ang dami. Ang dami namin puno ng chiko. Tsaka mayroon pa doon. Ito yung mga puno ng chiko dito. Mayroon pa doon. Ayan, sa amin pa yan. Hanggang doon sa pinakababa. Nakikita ba ninyo yung puno ng niyog na yan? Nasa ibaba pa yan. Mahalawak pa yan doon. Kasi 2 hektarya nga itong aming mana sa aming tatay. Kaya, ayan. Yung pamana sa amin ng aming tatay na talagang niyayakap namin. Sabi namin magkakapatid, hindi namin ito babawasan o ibinta, hindi namin to ibibinta. Kasi ito lang ang aming alaala sa aming magulang. O di ba? Bali, tig 2,500 square meter kaming magkakapatid. Sabi namin pagsasama-samahin lang namin yung aming mga lupa, walang gagalawin. Ito ay improve lang namin, tataniman lang ng mga prutas. Tapos, papalinis lang namin taon-taon. Kaya, ayan, mga palangga. Ayan ang puno ng chiko, ang laki-laki na. Saka meron pa doon. Hindi ko na nga tanda kung yung tinuro ko sa inyo, kung yun nga ba talaga ang tanim ko. Kasi hindi ko na rin matatandaan kasi. Pero parang hindi yun. Hindi ako magkakamali. Naku, ewan ko lang baka ito. Ayan, merong mga puno ng saging. Tanim ng aking kapatid. Ayan. Ituturo ko kayo sa aming munting alaala sa aming tatay. Kaya, ayan. Di tama yun nga yung aking chiko, mga palangga. Yung puno ng aking chiko, 2 yun. Ayan. Tapos ito, tanim pa to ng aming tatay. Ito, tanim pa to ng aming tatay. Itong nanditong chiko na to. Ayan, tanim pa to ng aming tatay. Ayan. O di ba napakasarap? Napakasarap ng may may iniwan sa atin ang ating mga magulang, di ba? Ayan. Ito, tinataniman to ng kapatid ko ng tubo. Ayan, may mga natitira pang tig-ilan-ilang tubo. Ayan. Tapos ito, tanim pa to ng aming tatay. Uy, na-miss ko tatay ko. Grabe. Nakaka-touch, nakakaiyak. Kasi, di ba? Yung alaala ng mga magulang natin sa atin, di ba? Mga alaala ng magulang natin. Ayan. Ito. Tanim pa to ng aming tatay. Meron din siyang bunga. Oh. Ito ang kinabubuhay dito ng aking kapatid. Ayan. Ayan mga palangga ko. Yung medyo masukal. Kasi kaya hindi na tayo pwedeng umano pa doon. Bumaba. Kasi medyo masukal na yung nandyan. Hindi pa kasi napapalinisan namin. Pero papalinis namin yan. Kasi taon-taon talaga kailangan linisan yan. Para hindi siya maging madawag ng sobra. Dito rin mga palangga matatagpuan ang tinatawag na batuan. Kung naalala ninyo yung aking mga video, dito din kayo makakakita ng batuan. Ayan, may puno ng langka, puno ng chiko, ayan, puno ng langka. Ayan, ito ang aming minana sa aming mahal na tatay. Ayan, kung saan man siya ngayon, alam ko nakikita niya ako. Andito ako nagbibideo sa aming lupain. May mga bagong tanim na mangga dito ang aking kapatid. Ayan. Nakakatuwa mga palangga, super. Namimiss ko yung lugar namin, sobra. Ayan. After 7 years, nakauwi na uli ako. Ayan. Mga alaala na kahirap limutin, di ba? Kasi maliliit pa kami noon, umakyat kami diyan sa puno ng chiko. Kami na mismo ang nag-harvest para dalhin ito sa palengke. Ang problema lang dito sa lugar namin ay ang kalsada. Kasi medyo magulo at ayaw magbigay ng may unang lupa pa kasi may mga nauna pang may-ari ng lupa bago sa amin.
na ayaw magbigay ng right of way. Ilan kaming may mga lupain dito kasi mga kapatid ng tatay ko dito din. Pero ayaw kasi kaming bigyan ng right of way, kaya yan ang aming idudulog sa aming mahal na mayor na kung pwede, porsigihin na talaga itong aming lugar na mabigyan na maayos naman ang kalsada kasi sobrang hirap. Pahirap sa mga bata na nag-aaral. Pahirap sa mga taong merong mga produkto dito ng tubo, langka, saging. Mahirap dalahin sa sa bayan kasi dahil nga sa sa sobrang hirap ng kalsada, hindi makakapasok ang sasakyan. Lalo na kapag tag-ulan. Kaya ayan mga palangga, ito ang aming minana sa aming tatay. Mamaya i-continue pa natin ang ating video kasi meron pa rin part doon sa kabila na hindi pa natin napupuntahan. Kailangan maiikot ko to talaga, iikutin ko to bago ako bumalik ng Maynila or ng Laguna. Ayan, may puno kami ng niyog. Ayan. Parang wala siyang bunga, pero yung nandoon sa sa pinakaibaba nito, maraming bunga. Ayan. Hindi ko na nga tuloy maalala ito. Sabi ko parang wala nang patag itong aming minana, pero meron pala. Meron siyang itong patag, itong mga langga. Lang masukal lang siya kaya hindi natin makikita ng maayos. Pero ito nakakatuwa yung may mamanahin tayo sa ating mga magulang na dapat din nating iingatan. Yan, may mga puno doon ng niyog. Puno ng niyog, ayan, dalawa. Kasi ito, kapatid ko ang nito, ang namamahala dito. Lahat ng produkto siya na ang bahala, hindi na kami nanghihingi sa kanya. Bilang tulong na lang din namin sa kanya. May mga kahoy na malalaki. Yan, may mga prutas. Tatanim siya ng mga saging. Ayan, merong mga chikong bagong tanim. Ayan. Yan, may mga puno na saging siya. Oh. Ang pinakaibaba nito mga palangga, sa amin pa yan. Bali, maganda rin doon at mamaya ay dadalhin ko kayo doon. Ayan. O di ba pinakita ko lang sa inyo ang aming lugar kung saan dito kami ipinanganak, dito kami lumaki. Ayan. Lahat dinanas namin dito, mahirap na masaya. Mahirap na masaya ang buhay dito. Kasi mahirap dahil wala nga kaming maayos na kalsada. Pero dito kami tiis kami, nag-aral kami diyan sa eskwelahan namin sa Lingkod Elementary School na ngayon ay Antonio Moico Elementary School. Napalitan ang pangalan ng aming eskwelahan kasi may nag-donate, may nag-donate ng lupa. Kaya mga palangga, ayan ito. Dito kami lumaki. Ayan, mga chiko na yan. Inaakyatan namin yan. Ayan, kaming magkakapatid. Nagdadala kami ng pagkain, ng kaldero. Dito kami nagluluto. Napakasarap. Alalahanin yung mga nakaraan. Sa totoo lang talaga. Ngayon, andito ako. Nag-iisa ako. Yan. Alam ko sa mga sandaling ito ay ginaguide ako ng aking mga magulang para makita yung mga iniwan nila sa amin na mga alaala. Kaya, ayan. Umuwi kami dito mga palangga para asikasuhin nga itong mga iniwan sa amin ng aming mga magulang. Na talagang ako niyayakap ko talaga itong iniwan. Ako niyayakap ko talaga yung mga iniwan sa amin ng aming mga magulang. Kasi ayan, andito ako. Sa gitna ng bundok. Ayan. Ito ang aming lupain na magkakapatid. 8 kami magkakapatid. So, bali yung 2 hectares na yon ay hatiin namin ng tag 2,500 per square meter. Yan ang aming paghati-hatian. Pero sa ngayon kasi hindi pa namin ito mapapasukat kasi medyo may kamahalan din kasi. Minamadali kasi yung sa mother side ko.
Kaya yun ang inuna naming pinuntahan kasi naka-ready na yun para subdivide at saka medyo ano kasi medyo malaki-laki yung sa nanay ko. Kaya yun ang inuna namin. Nasa Pasay City siya. Ayan. Shout out sa lahat ng aking mga pinsan sa Pasay City. Ang nasa nanay ko naman ang napati namin magkakapatid doon ay bali. Yung malapit mismo sa city ay tig 250 square meter kami. Malapit yun sa city mga palangga. Yung mamanahin ko sa nanay ko naman. 250 square meter. Pero yun kasi ay agricultural lot. Taniman yun ng palay. Pero sa ngayon kasi naging bahay na yung ibang mapinsan ng nanay ko, ibang kapatid niya, nagtayo na ng bahay doon sa lupa na yon. Kaya parang hindi na siya agricultural, totally hindi na kasi may mga bahay na. Tapos yung sa amin, yun hati-hati namin magkakapatid, balitag 250 square meter kami bawat isa. Din may isang may isang part pa, baling dalawang part kasi tatlo nga yun mga palangga eh. Yung isang residential na ibenta namin. Nung kailangan ng mother ko ng pera na ibenta namin yun, bali 173 square meter. Sa napakamurang halaga. Pero ang bumili din naman kasi ay ang aking pinsan. Pinsan ko na kapitan sa barko, yun ang bumili. Tapos sila na rin nagpa-title, sila na rin nagpasukat. Ngayon may isang part pa kasi ang lupa ng nanay namin na siguro mga 10 minutes to sa lugar na yon, 10 minutes to city. Mga 10 minutes yan na tatakboy ng sasakyan, walang traffic doon, napakaganda ng kalsada, ang luwag, ang linis, napakaganda talaga. Yun naman ay medyo malaki yun mga langga kasi ang paghatian naman naming magkakapatid doon ay tag 620 square meter. Kaya yun muna ang inuna namin. So baka next year, may awa ang Diyos, ito naman ang isusunod namin, yung sa father namin. Ito naman yung sa side ng father ko. Yung nasa mother side ko kasi agricultural, tapos puro agricultural yun kasi tinataniman ng tubo at saka ng palay. Naging problema lang doon sa taniman ng tubo kasi wala nang namamahala, wala nang gustong, kasi malalayo nga kami, tulad namin, yung isa kong kapatid nasa Canada, yung kami nasa Maynila, kami halos lahat, yung isa nasa Davao, so hiwa-hiwalay kami, iisa lang ang nandito, naiwan dito, yung sumunod sa akin. Hindi na kinakaya, hindi na niya kaya na pangalagaan kumbaga. Kaya may mga plano kami doon na kung ipagkaloob sa amin ng Panginoong Diyos, yun siguro ay ibibenta namin ng buong magkakapatid. Tapos ito na lang ang aalagaan naming magkakapatid, itong minana namin sa tatay namin na kailangan hindi naman kami mawala ng lupa. Kaya plano namin magkakapatid, papasukat ito, tapos sabi namin uuwi kami dito, yung iba uuwi dito, magtayo ng kubo-kubo, mag-i-enjoy ng buhay kasi yung mga pinsan namin na mga retirado na andito na lahat. Kaya enjoy na lang natin ang buhay mga palangga. Pahalaga natin kung ano man ang iniwan sa atin ng ating mga magulang. Huwag nating pababayaan o baliwalain. Kaya ito, sabi nga namin, pagtulong-tulungan namin na mapaganda pa itong lupa na iniwan sa amin ng tatay namin. Kaya kayo yung mga langga, kayo ba ay may mana din sa inyong mga nanay at tatay? Yun ay pahalaga natin, gaano man yung kaliit, gaano man yung malaki man ito o maliit, pahalagahan natin ito. Kasi yan lang alaala nila sa atin na hindi mawawala kailanman. 'Di ba? Mamanahin pa ng mga anak, mamanahin pa ng mga apo natin. O 'di ba? Kaya nakakatuwa. Kasi yung iba sa amin, isa lang ang anak. O di bang laki ng mana ng anak niya. Ako, 2 lang ang anak ko. So, sa 2,500 square meter, malaki ang mamanahin nila sa akin. Meron silang tigwa 1,250 square meter. Plus pa yung nandoon sa nanay ko. O, di ba? May mana si Mami Loves.
Nakakatuwa lang mga palangga ko. Kasi andito ako ngayon. Grabe ang sugat ko sa paa pero baliwala yun. Ay importante, nabisita ko yung aking party. Ayan. Ang party namin magkakapatid. Ayan. O diba, napakaganda ng lugar. Tahimik, malamig. Alam ba ninyo dito sa gabi na mamaluktot ka ng lamig? Ang lamig, as in malamig talaga. Kaya mga palangga ko, ayan. Gusto ko lang i-share sa inyo kung anong nararamdaman ng isang katulad ko na mayroong iniwan ang mga magulang. Dapat natin itong pagyamanin at iingatan. Ayan, mga palangga. Sa susunod natin yung mga video, tingnan pa ninyo ang iba pang mana ni Mami Loves.